Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Tungkol ito sa paninira kay BP Sara na di umano nag-hire si BP Sara ng isang kidnapper. Ginawa niyang bagman, taga-kolekta ng bilyones sa Pogo para gamitin sa kampanya ni BP Sara noong 2022 eleksyon. So ito, sabi ni Attorney Guanzon, ang alam ko, ang may kailangan ng maraming pera tuwing eleksyon ay yung alanganing mananalo, hindi yung tinatambakan ang kalaban. So, ito, isinare ni Attorney Guanzon ang mga survey results bago yung May 2022 election. Ito, unahin natin Okta Research. Okta Research, yung pagka-presidente nung siya pang frontrunner for President, Sara Duterte 22%, Grace po 13%, Manny Pacquiao 12%, Bongbong Marcos 12%, sino pa ito? Isko Moreno 11%, Bongo 6%, Leni Robredo 5%, Tito Soto 3%, and then pababa na yan. So dito klaro nangunguna si BP Sara February of 2023. So maaga pa bago eleksyon. So siya nang nangunguna, no? Next, ito is Pulse Asia Survey, December 3, 2020. Mas maaga pa ito. Sara Duterte 26%, Bongbong Marcos 14%, Grace po 14%, Isko Moreno 12%, Manny Pacquiao 10%, Leni Robredo 8%. Then marami pang iba. Okay, ano pa ito? Ito naman is Pulse Asia, February 22 to March 3, 2021. Sara Duterte 27%, Bongbong Marcos 13%, Grace po 12%, Isko Moreno 12%, Manny Pacquiao 11%, Leni Robredo 7%. So ano naman to? Manila Broadcasting Company, pre-election survey, Vice President na ito. Kasi nag-slide down na siya, nabuo na yung unit team. So Vice President na lang siya. Ito, ano bang period covered ito? Hindi ko na mabasa. Okay, Duterte, Sara 50%, Tito Soto 20%, ang layo. Kiko Pangilinan 10%, Doc Willie Ong 8%, Tito Chensa, malayo na. Kalahati ang tambak lamang ni BP Sara sa kanyang kalaban sa Vice President. Ito, 33 days before the election, Sara Duterte, hindi, sa boto na pala ito. Boto. So, ang boto ni Sara is 32,208,417. Ang kanyang kalaban na Tito Soto is late. So, ayan, very clear na lamang si BP Sara sa mga surveys, both as President and Vice President. So, bakit hindi niya ginustong magtakbo ng presidente? Sabi niya, ayoko pa. Sakit lang na sa ulo. Kaya kung
nagdesisyon siya na tumakbong presidente, wala sana tayong problemang malaki ngayon. Wala sana itong talamak na korupsyon. Sayang ah. But anyway, God has a purpose, ano? All things work together for good. So, I agree with Attorney Rowena Guanzon na ang mga nangangailangan ng pera, yung mangulimbat ka kung saan-saan, kung medyo tagilid ka sa labanan. Kaya lang, kung ang layo na ng lamang mo, you don't have to spend so many millions of pesos. Kaya napaka-otso-otso, napakahina itong aligasyon nila na nag-hire ng bagman, mangolekta sa bilyones sa pogo para pangambanya. Kung sino man ang gumawa ng narrative o script na yan, napaka-hina, napaka-otso-otso. Gagawa naman lang sila ng kwento, dapat yung kapanipaniwala sana. Kaya lang, wala ngang perpektong krimen eh. So itong bagman na ito, may nagpakilala na member daw siya ng Presidential Security Group o Security Command na ngayon. Na-research ni Kipi Chu, meron pala siyang sakit na matindi, yung epilepsy, yung bigla ka na lang mag-collapse at mangingisay yung katawan mo. Ay, hindi ka pwedeng sundalo kung ganyan ka. Dahil, ay, delikado na humahawak ka ng armas, maraming madadamay na sibilyan, lalo na, presidente ang binabantayan mo ng buhay, tapos epileptic ka, it can never be. Kaya, ito, yung mga ganyang payag sa kanyang sworn affidavit, itong Ramil Madriaga na ito is lalong nagpapatuto yung kanilang pagiging desperate na kung ano-ano na lang ang iniisip. Hindi nila plinano ng maigi kung ano ang script nila. Basta na lang, may lalabas na ano. So, bahala ng taong bayan. I believe ang taong bayan ngayon matatalino na dahil age of social media na po tayo ngayon. Ang daming sources ng information. Hindi mo kayang i-deceive ang mga tao dahil malalaman nila ang katotohanan dahil sa social media. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos nilang tahanan. Panoorin nyo ang video nito. Hello mga ka-viewers, live ta karon, mao ni ang matabangan hatugsin si Kuya. Salamat tayo. Salamat tayo. Kahinawa nga sin. So si Kuya, so mani ang balay, ato pa niya. Salamat tayo. So mao ni ang balay ni Kuya nga atupan sa lahat gihatag sa iyang yero. So nagagatop na gid si Kuya. So mo ni ang balay ni Kuya ngayon gipatindog. Natagaan man siya gyero. So mo na nga yung gitaod na. So ako man na gid si Kuya. So nindot na gid yung balay. So nindot kayo kay karon na humanagyod ang balay ni Kuya o so nindot na kaayo kay na humanag-atop ang gihatag sa iya nga yero, plinsen, pako ug lansang nakataon na gid niya o. So nindot kayo. Oh mana og karon Kuya unsay imong masulti nga natagaan kag yero. Ay, pasalamat gid mi sa kuan naghatag og sin kay nakahuman gid mi kuan. Salamat gid sa Ginoo ug sa nagtabang og kuan sin. O so pila na imong edad Kuya? 49 na. Sa 49 na ka. So na kay mga anak. Na ana. So asa imong mga anak Kuya?
Nag-eskwela. So nang eskwela pa sila. So unsa imong pangunabuhian kuya nganong karon pa man maatupan imong balay? Kuan na gyud mag-uma. So mag-uuma lang ka kuya. So si kuya mag-uuma lang so dako kayang pasalamat kay natabangan siya og nakaatop siya sa iyang balay og yero. So salamat kaayo sa nagtabang ug sa nagtan-aw sa video. God bless.